Hindi ko na kaya ang ganitong buhay. Nanginginig ang boses ni Andrea nang sabihin yon. Halos bulong laban sa unan habang nakatingin sa kisame ng silid na hindi naman niya masasabing sa kanya. Sa labas, naririnig pa niya ang mahinang tawa ng mga kamag-anak ni Doña Son na nagkakagulo sa sala. Ang mga babaeng may mga singsing na brilyante at mga lalaking may dalang mamahaling relo, lahat sila'y saksi sa pagpapahiya sa kanya kanina. Anak, ang galing mo naman talaga sa pag-aalaga ng mga bata, sabi ni Doña Ezon habang nakangiti, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa mga mata. Sayang lang at hindi ka pa rin nabubuntis. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, hindi na lang sana kita pinakasal kay Enrico. Natahimik ang buong bulwagan. Naramdaman ni Andrea ang init sa kanyang mga pisngi habang lahat ng tingin ay nakatuon sa kanya. Ang ilang mga mata ay puno ng awa. Ang iba naman ay halatang nasisiyahan sa eksena. Si Enrico, na nakatayo sa tabi niya, ay hindi nagsalita. Hindi man lang siya tumingin sa kanya. Ma, mahinang sabi ni Enrico, ngunit wala nang nagawa ang salitang iyon para iligtas si Andrea sa kahihiyang nararamdaman. Ano? Totoo naman, sagot ni Doña Azon habang itinataas ang kanyang baso ng alak. Ako na lang ang magsasabi ng totoo dahil tila ba't hindi kayo marunong sa bahay na ito. 2 taon na kayong kasal, Enrico. 2 taon. Wala pa ring apo ang mga mata ko. Napalunok si Andrea. Naramdaman niya ang pagpisil sa kanyang dibdib. Ang lihim na kanyang itinatago sa loob ng 2 taon na parang isang batong nakabaon sa kanyang puso. Hindi siya makatingin kay Enrico. Hindi niya kayang harapin ang tanong sa kanyang mga mata. Ang tanong na hindi pa rin niya nasasagot hanggang ngayon. Kaya't ngayon, nakahiga siya sa dilim, naririnig ang mga tawa sa labas. At nararamdaman ang bigat ng kasinungalingan na kanyang dinadala mag-isa. Bumukas ang pinto. Hindi na lumingon si Andrea dahil alam niyang si Enrico iyon. Ang pamilyar na yabag na laging mabigat. Na parang may dinadalang mundo sa mga balikat. Alam kong gising ka, sabi ni Enrico. Ang boses ay patag at walang emosyon. Kanina mo pa ako hinihintay, sagot ni Andrea. Hindi pa rin lumilingon. Nakita mo naman ang nangyari. Hindi mo man lang ako ipinagtanggol. Ano bang gusto mong gawin ko, Andrea? Na sumigaw sa harap ng lahat? Na ipahiya ang sarili ko para lang mapagbigyan ka? Doon siya lumingon. Sa liwanag ng buwan na sumisilip sa bintana, nakita niya ang mukha ng asawang lalaki. Gwapo, tahimik, ngunit palaging may distansya. 2 taon silang kasal, ngunit may parte pa rin kay Enrico na hindi niya maabot. May pader na hindi niya kayang akyatin. Hindi ko hinihiling na sumigaw ka, mahinang sabi ni Andrea. Hinihiling ko lang na tumayo ka sa tabi ko, na iparamdam mo sa akin na hindi ako nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Pakiramdam ko nga, Enrico, lalo na't ganyan ang trato sa akin ng nanay mo, at ikaw, tila wala ka nalang pakialam. Napabuntong hininga si Enrico. Umupo siya sa gilid ng kama, ang likod ay nakatalikod sa kanya. Sa loob ng ilang segundo, walang nagsalita. Naririnig lang nila ang mahinang ugong ng aircon at ang malayong tawa ng mga bisita sa labas. Pagod na ako, Andrea, sabi ni Enrico sa wakas. Pagod na pagod. Huwag na nating pag-usapan, ngayong gabi. Kailan pa natin ito pag-uusapan? Kailan mo pa ba ako kakausapin ng totoo? Anong ibig mong sabihin? Na parang may itinatago ka, sagot ni Andrea. Ang boses ay nanginginig. Na parang may parte sa'yo na hindi mo ako pinapasok. 2 taon na tayong kasal, Enrico. Pero minsan, parang estranghero pa rin kita. Hindi sumagot si Enrico. Tumayo siya at naglakad papunta sa pinto. Ang kamay ay nakapatong sa doorknob. Matulog ka na, sabi niya nang hindi lumingon. Bukas, makakalimutan mo rin to. Hindi ko makakalimutan to, sagot ni Andrea. Hindi ko makakalimutan na pinahiya ako ng nanay mo sa harap ng lahat. At hindi mo man lang ako ipinagtanggol. Hindi na sumagot si Enrico. Isinara niya ang pinto ng mahina, ngunit para kay Andrea, ang tunog ay parang kulog. Isang dagundong na nagpapahiwatig ng isang bagay na mas malalim, mas madilim, mas nakatatakot kaysa sa kahihiyang naranasan niya kanina. Naiwan si Andrea sa dilim. Umupo siya at tumingin sa pinto. Ang puso ay parang may kumakalabit. Sa loob ng 2 taon, may isang bagay na hindi niya kayang bitawan. Ang kahina-hinalang pakiramdam na may bagay na hindi sinasabi sa kanya si Enrico.
na may parte sa buhay niya na hindi niya alam. At ngayong gabi, sa gitna ng kanyang kahihiyan at sakit, nagpasya siyang hanapin ang sagot. Tumayo si Andrea at isinuot ang kanyang bathrobe. Tiningnan niya ang sarili sa salamin, ang mukhang pagod, ang mga mata na may bahid ng luha. 28 taong gulang, isang pediatric nurse na nagmula sa Taal, Batangas. Isang babaeng lumaki sa hirap, na nag-aral ng mabuti para makamit ang lisensya, na pinangarap na magkaroon ng magandang buhay. Ngunit ngayon, narito siya sa mansyon ng mga Valderrama, nakakaramdam ng higit na pagkaligaw kaysa noong nasa probinsya pa siya. Hindi ako papayag na ganito na lang, bulong niya sa sarili. Hindi ako papayag na mawala ako sa sarili ko. Lumabas siya ng silid. Tahimik ang pasilyo, ang mga bisita ay nasa kabilang bahagi pa ng bahay, abala sa kanilang mga inuman at kwentuhan. Alam ni Andrea ang daan papunta sa opisina ni Doña Azon, ang silid na laging nakalock, ang silid na hindi niya pinapasukan kahit kailan. Pero ngayong gabi, may kakaiba. Nakita niyang nakaawang ang pinto. Dahan-dahan siyang lumapit. Pinuksan niya ang pinto ng maingat, ang mga mata ay nag-a-adjust sa dilim. Ang opisina ni Doña Azon ay puno ng mga lumang muebles at mga kahon ng mga dokumento, mga labi ng negosyo ng pamilya, mga lumang kontrata, mga alaala ng isang angkan na kilala sa buong Timog Katagalugan. At doon, sa sulok, nakita niya ang isang lumang kahon na gawa sa kahoy, hindi katulad ng iba pang mga kahon na plastik o karton. Ang kahon na ito ay may mga ukit. Tila ba'y ginawa pa noong panahon ng mga Kastila. Nakakandado, ngunit ang susi ay nakasabit sa tabi nito. Tiningnan ni Andrea ang paligid, walang tao. Dahan-dahan niyang kinuha ang susi at binuksan ang kahon. Ang una niyang nakita ay isang larawan, isang litrato ng isang batang lalaki, mga 6 o 7 taong gulang, may malalaking mata at ngiting puno ng kagalakan. Ang bata ay nakaupo sa kandungan ng isang babaeng may mahabang buhok. Ang mukha ay maganda at puno ng pagmamahal. At sa ilalim ng larawan, isang dokumento na nagpapanginig sa kanyang mga kamay. Sertipiko ng kasal. Enrico Valderrama at Marga Salazar, binasa ni Andrea. Ang boses ay halos hindi marinig. Ikinasal noong ika-2 ng Marso, 2015. 3 taon bago siya nakilala ni Enrico. Naramdaman ni Andrea ang pag-ikot ng mundo. Umupo siya sa sahig, ang mga tuhod ay nanghihina, habang hawak ang sertipiko at ang larawan. Ang bata sa larawan, si Gabriel, nakasulat sa likod, ay anak ni na Enrico at Marga. May anak ang asawa niya, may nauna siyang asawa, at itinago nila ito sa kanya sa loob ng 2 taon. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakaupo doon. Ang mga luha ay tumutulo sa kanyang mga pisngi, ngunit hindi siya umiyak ng malakas. Nakaugalian na niyang itago ang sakit, ang lihim na pagkabaog, ang pang-aapi ng biyenan, ang lamig ng asawa. Lahat ng iyon ay itinago niya sa likod ng isang ngiti. Ngunit ngayon, ang pader na kanyang itinayo ay gumuho. Enrico, bulong niya, ang pangalan ay parang lason sa kanyang dila. Ano pang mga lihim ang itinatago mo sa akin? Tiningnan niya muli ang larawan. Ang bata, si Gabriel, ay may mga mata na katulad ng kay Enrico. Ang parehong kulay ng buhok, ang parehong ngiti, at sa isang iglap may nagbago sa loob ni Andrea. Ang sakit ay napalitan ng galit. Ang galit ay napalitan ng determinasyon. Isinara niya ang kahon at ibinalik ito sa lugar. Dinala niya ang sertipiko at ang larawan sa kanyang silid. Itinago sa ilalim ng kanyang damit sa aparador. Hindi pa niya alam kung ano ang gagawin, ngunit alam niyang hindi na siya maaaring manatiling tahimik. Hindi na siya magiging biktima. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal ang pamilya, tiningnan ni Andrea si Enrico nang may bagong mga mata. Ang lalaking kanyang pinakasalan, ang lalaking kanyang minahal, ay may mga lihim na hindi niya alam. At sa unang pagkakataon, napagtanto niyang hindi niya kilala ang asawang kanyang tinutulugan. Andrea, narinig mo ba ako? Tanong ni Doña Azon. Ang boses ay matalim. Sabi ko, pakidala ang mga plato sa kusina. Wala ka bang ginagawa? Pasensya na, Doña, sagot ni Andrea. Ang boses ay kalmado. May sasabihin lang ako kay Enrico. Tumingala si Enrico, ang mga mata ay may bahid ng pagtataka. Ano iyon? Tumingin si Andrea sa paligid, kay Doña Azon.
sa mga katulong, sa lahat ng mga taong nakatingin sa kanya. Pagkatapos ay bumalik ang tingin kay Enrico. Pag-uusapan natin mamaya, sabi niya, sa ating silid. Bago pa man makasagot si Enrico, tumayo na si Andrea at naglakad palayo. Naramdaman niya ang mga tingin na nakatuon sa kanya. Ang pagtataka, ang pag-aalinlangan, ang galit ni Doña Azon. Ngunit hindi na siya natakot. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, may dahilan na siyang lumaban. At sisimulan niya ito sa paghahanap kay Aling Puring, ang matandang katiwala na laging may kakaibang tingin sa kanya, na parang may alam na hindi niya sinasabi. May mga lihim ang bahay na ito, at handa na si Andrea na harapin ang mga ito. Kumapit ng mahigpit si Andrea sa strap ng bag niya habang naglalakad siya papunta sa maliit na kubo sa likod ng hardin ng mga Valderrama. 11:00 na ng gabi, at tanging ang liwanag ng buwan at ang malalayong ilaw ng malaking bahay ang nagbibigay daan sa kanyang dinadaanan. Alam niyang nakatira si Aling Puring sa lugar na ito, ang matandang katiwala na mahigit 30 taon nang naglilingkod sa pamilya. Kumatok siya ng marahan. Ilang segundo ang lumipas bago bumukas ang pinto, at lumitaw ang mukha ni Aling Puring na puno ng pagkabigla. "Binibini Andrea, 11:00 na po. Kailangan kong makausap kayo, Aling Puring. Ngayon na." Nag-alanga ng matanda. May bakas ng takot sa kanyang mga mata, ngunit tumabi siya at pinapasok si Andrea sa loob. Ang kubo ay simple, isang kama, isang mesa, at isang lumang santo sa sulok. Nakaupo si Andrea sa upuang kahoy habang nanginginig ang mga kamay ni Aling Puring sa pag-aayos ng ilaw. "Alam ko na ang tungkol kay Marga at Gabriel," sabi ni Andrea nang walang paligoy-ligoy. Nanigas si Aling Puring. Ang kandilang hawak niya ay halos malaglag sa kanyang kamay. "Bibini-bini, nakita ko ang sertipiko ng kasal at ang larawan ng bata." Huminga ng malalim si Andrea, pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. "Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Ikaw lang ang makakapagsabi sa akin." Tumulo ang luha sa mga mata ng matanda. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama. Ang mga kamay ay naglalaro sa laylayan ng kanyang damit. "Pinangako ko kay Doña Azon na hindi ko sasabihin kahit kanino. Pinangakuan niya akong hindi ako pababayaan kung mananahimik ako. Ngunit, 11 taon ko nang dinadala ang bigat na ito, binibini, 11 taon ng pagsisisi." Napalunok si Andrea. "Sabihin ninyo sa akin ang lahat." Nagsimula si Aling Puring sa pagsasalaysay ng malamig at tahimik na boses. Si Marga po ang unang asawa ni Enrico. Nagpakasal sila noong 28 anyos si Enrico, 11 taon na ang nakalilipas. Hindi sang-ayon si Doña Azon sa kasal na iyon. Hindi daw pumarangal ang pamilya ni Marga. Ngunit mahal na mahal ni Enrico si Marga at nagmatigas siya. Ano ang nangyari? Nang malaman ni Doña Azon na buntis si Marga, nagpanggap siyang sumang-ayon. Ngunit noong isinilang si Gabriel at nalaman ng mga doktor na may sakit sa puso ang bata, isang kondisyon na nangangailangan ng mamahaling operasyon, doon po nagsimula ang lahat. Nanginginig ang boses ng matanda. Sinabi ni Doña Azon kay Enrico na kung hindi niya iiwan si Marga, hindi siya mamamana ng kahit isang sentimo. Na wala siyang magiging kakayahan na tustusan ang operasyon ng anak niya ng mag-isa. At ano ang ginawa ni Enrico? Pumirma siya. Bumaba ang tingin ni Aling Puring. Pumirma siya sa mga dokumento ng paghihiwalay at pumirma rin siya sa paglipat ng pondo. Ang pera na dapat sana ay para sa operasyon ni Gabriel, patungo sa negosyo ng mga Valderrama. Ipinagpalit niya ang kalusugan ng kanyang anak para sa kayamanan ng kanyang pamilya. Pakiramdam ni Andrea ay may malamig na kamay na pumipiga sa kanyang dibdib. Hindi niya alam na may sakit si Gabriel. Alam na alam po niya. Siya mismo ang nagdala kay Gabriel sa ospital noong una itong atakihin. Ngunit nang iharap sa kanya ni Doña Azon ang mga papeles at ipaalala na kung wala ang kayamanan ng mga Valderrama, ay hindi siya makakapagbayad ng operasyon, pumirma siya. Iniwan niya si Marga, iniwan niya si Gabriel, at ikinasal sa inyo makalipas ang 1 taon. Tumayo si Andrea, hindi mapakali. Ang silid ay tila lumiliit sa paligid niya. Saan nakatira ngayon si Marga at Gabriel? Sa isang maliit na apartment sa Quezon City. Si Marga po ay nagtatrabaho bilang sales lady sa isang mall, habang si Gabriel ay nasa pampublikong paaralan.
Hindi po alam ni Gabriel ang tungkol sa kanyang ama, iniisip niyang patay na si Enrico. Iyon po ang sinabi sa kanya ni Marga upang hindi siya masaktan. At ang pondo para sa operasyon, umiling si Aling Puring. Wala na po. Inilipat ito sa pagpapalawak ng negosyo ng mga funeral homes. Ang pera na dapat sana ay magliligtas sa buhay ng isang bata, ginamit para magtayo ng bagong sangay sa Lucena. Bumalik si Andrea sa pagkakaupo, ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. May mga dokumento ba kayo? Anumang ebidensya? Tumango si Aling Puring. Binuksan niya ang lumang baul sa paanan ng kanyang kama at mula sa ilalim ng mga damit ay kumuha siya ng isang dilaw na sobre. Itinago ko po ito sa loob ng maraming taon. Mga kopya ng mga resibo, medikal na record ni Gabriel, at ang liham ni Marga kay Enrico na hindi na ipadala. Naisip ko po na balang araw, may makakaalam ng katotohanan, at ngayon, nasa inyo na ang lahat. Dinala ni Andrea ang sobre sa kanyang dibdib, pinipigilan ang mga luhang nais ng umagos. Bakit ninyo itinago? Bakit hindi ninyo ito ibinigay sa autoridad? Natatakot po ako, binibini. Si Doña Azon, kaya niyang sirain ang sinumang humahadlang sa kanya. Wala po akong pamilya, walang ibang matatakbuhan. Ngunit nang makita ko kayo at ang pagtitiis ninyo sa loob ng 2 taon, alam ko pong may kabutihan pa sa mundong ito. Tumulo ang luha sa mga mata ng matanda. Patawarin ninyo ako, binibini. Sana po ay nagawa ko ito ng mas maaga. Hawak ni Andrea ang sobre. Naramdaman niya ang bigat ng mga taon ng pananahimik. Ngunit sa halip na galit, nakaramdam siya ng awa sa matanda. Hindi ko kayo masisisi, Aling Puring. Ang dapat sisihin ay ang mga taong nagtago ng katotohanan. Tumingin si Andrea sa mga nilalaman ng sobre. Mga resibo mula sa ospital. Mga medikal na record na may pangalan ni Gabriel Valderrama. At isang liham na sulat kamay ni Marga. Pinuksan niya ito at binasa ang mga unang linya. Mahal kong Enrico, hindi ko alam kung darating pa sa iyo ang liham na ito. Ngunit kung mabasa mo man ito, nais kong malaman mong pinatawad na kita. Hindi para sa iyo, kundi para kay Gabriel. Ang anak natin ay hindi dapat magdusa dahil sa ating mga pagkakamali. Hindi na natapos basahin ni Andrea. Ang mga salita ay malabo na sa kanyang mga mata. Kailangan kong gumawa ng kopya ng lahat ng ito, sabi niya. Ang boses ay matatag sa kabila ng mga luhang umaagos, at kailangan kong makahanap ng abogado. Kilala ko po ang isang tao, sabi ni Aling Puring, ang boses ay pabulong. Si Attorney Liza Ramos, abogado po siya ng mga mahihirap. Tumutulong siya sa mga kasong tulad nito. Ngunit maingat po kayo, binibini. Kapag nalaman ni Doña Azon na may nakakuha ng mga dokumentong ito, alam ko, pinunasan ni Andrea ang kanyang mga mata. Ngunit hindi na ako maaaring tumahimik. May batang naghihintay ng katarungan. Umalis si Andrea sa kubo ng madaling araw na. Ang sobre ay nakatago sa loob ng kanyang blusa. Habang naglalakad siya pabalik sa malaking bahay, tumingala siya sa madilim na langit. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng katotohanang kanyang dinadala. Ngunit sa halip na durugin siya, ito ang nagbigay sa kanya ng lakas. Pagdating sa kanyang silid, binuksan niya ang kanyang laptop at naghanap ng contact information ni Attorney Liza Ramos. Sumulat siya ng mensahe na nanginginig ang mga kamay. Magandang araw, Attorney Ramos. Ako po si Andrea Valderrama. Kailangan ko po ng inyong tulong sa isang kaso na kinasasangkutan ng isang batang nangangailangan ng operasyon sa puso. Mayroon po akong mga dokumento na magpapatunay ng pandaraya at pagtatago ng katotohanan. Maaari po ba tayong magkita bago pinindot ang send? Tumingin si Andrea sa larawan ni Gabriel na nasa loob ng sobre. Isang batang may ngiting puno ng pag-asa, walang kamalay-malay sa mga lihim na nakapaligid sa kanya. Hindi kita pababayaan, bulong niya. Ipinapangako ko. Pinindot niya ang send at sa sandaling iyon, naramdaman niyang may nagbago sa kanyang loob. Ang takot na dati ay kumukontrol sa kanya ay napalitan ng determinasyon. Hindi na siya ang tahimik na si Andrea na nagtitiis sa mga kahihiyan ng kanyang biyenan. Simula ngayon, siya na ang magiging boses ng katotohanan. Umupo si Andrea sa tapat ni Attorney Liza Ramos sa loob ng maliit ngunit maayos na opisina nito. Ang mga libro at legal documents ay nakaayos sa estante, at ang litrato ng mga bata ay nakasabit sa dingding.
Sa unang tingin, hindi mo sasabihing ito ang opisina ng isang abogadang humaharap sa mga pinakamakapangyarihang pamilya sa Timog Katagalugan. Uminom ka muna, sabi ni Atercion Ramos, itinulak ang baso ng tubig patungo kay Andrea. Mukhang hindi ka pa nakakapagpahinga ng maayos. Hindi sumagot si Andrea. Kinakabahan niyang pinaglaruan ang sobre na dala niya. Ang mga ebidensyang ibinigay ni Aling Puring. Ang bawat dokumento ay may bigat na hindi mo kayang bitbitin ng mag-isa. Mga sertipiko ng kasal, medikal na reseta, bank statements, at ang litrato ni Gabriel. Binasa ko na ang lahat ng ipinadala mo, sabi ni Atercion Ramos. Seryoso ang mukha. At gusto kong maging malinaw sa iyo, Andrea. Ang pamilyang Valderrama ay hindi basta-basta kalaban. Ang abogado nila ay dating fiskal. Ang pera nila ay kayang bumili ng katahimikan sa maraming paraan. Alam ko po, mahinang sagot ni Andrea. Kung itutuloy mo ito, maaaring mawala sa iyo ang lahat. Ang iyong trabaho, ang iyong reputasyon, maging ang iyong kalayaan, kung sila ay maglalaro ng marumi. Tumingin si Andrea sa labas ng bintana. Ang araw ay mataas na, at ang mga tao sa kalye ay nagmamadali sa kani-kanilang mga buhay. Walang nakakaalam na sa loob ng maliit na opisina na ito, may isang babae na naghahanda na harapin ang isang buong imperyo. Atercion Ramos, sabi ni Andrea, ibinaling ang tingin sa abogado. Ang batang iyon, si Gabriel, ay may sakit sa puso. Kailangan niya ng operasyon. At habang siya ay naghihintay, ang pamilyang dapat sana ay nagmamahal sa kanya, ay ginagamit ang pera para sa sariling negosyo. Hindi ko po kayang tumingin sa salamin kung hindi ko gagawin ang tama. Natahimik si Atercion Ramos, pinagmamasdan ng babae sa harap niya. Sa loob ng 20 taon ng pagsasanay, marami na siyang nakitang kliyente. Ang iba ay galit, ang iba ay natatakot, ang iba ay naghahanap lang ng pera. Ngunit si Andrea ay iba. May tahimik na apoy sa mga mata nito, ang uri ng determinasyon na hindi mo nabibili. Okay, sabi ni Atercion Ramos, kinuha ang panulat. Kukunin ko ang kaso mo, ngunit kailangan kong malaman mo, hindi ito magiging madali. May mga tao na susubukan kang sirain. Kailangan mong maging handa. Handa po ako, sagot ni Andrea. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may katotohanan ang mga salitang iyon. Hindi nila alam na sa labas ng opisina, may isang sasakyan na nakapark sa tapat ng gusali. Ang driver nito ay may hawak na telepono. At ang screen nito ay nagpapakita ng litrato ni Andrea. Pagdating ni Andrea sa ospital kinaumagahan, agad niyang napansin ang kakaibang katahimikan. Ang mga kasamahan niya na dati ay bumabati, ay tila umiiwas ng tingin. Ang mga bulong sa koridor ay humihinto kapag siya ay dumadaan. Magandang umaga, Andrea, sabi ni Nurse Carla. Ngunit ang ngiti nito ay hindi umabot sa mga mata. May problema ba? Tanong ni Andrea. Wala naman, mabilis na sagot ni Carla. Baka pagod ka lang. Hindi siya naniwala. Ngunit bago pa siya makapagtanong pa, tinawag siya ng head nurse sa opisina nito. Maupo ka, Andrea, sabi ni Mrs. Santos, ang matandang head nurse na kilala sa pagiging mahigpit, ngunit patas. Ang mukha nito ay seryoso, at may mga dokumento na nakalatag sa mesa. Ano po ang nangyayari? Tanong ni Andrea. Naramdaman ng kaba na bumabalot sa kanyang dibdib. May natanggap kaming reklamo tungkol sa'yo, sabi ni Mrs. Santos. Hindi inaalis ang tingin sa mga papel. Isang anonymong ulat na nagsasabing may nawawalang mga gamot sa pediatric ward at ikaw ang sangkot. Napalunok si Andrea. Iyan po ay hindi totoo. Hindi ko po kailanman. Alam ko, putol ni Mrs. Santos. At sa unang pagkakataon, may nakitang awa si Andrea sa mga mata nito. Ngunit ang administrasyon ay nag-utos ng investigasyon. Habang hindi pa natatapos, ikaw ay sinuspinde. Suspinde, hindi makapaniwalang bulong ni Andrea. Pero wala po akong ginawang masama. Alam ko, anak, sabi ni Mrs. Santos, bumababa ang boses. Ngunit ang nag-utos nito ay hindi basta-basta tao. May koneksyon ito sa pamilyang Valderrama, hindi ba? Natigilan si Andrea. Ang mga salita ni Atercion Ramos ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. May mga tao na susubukan kang sirain. Kailan po ako dapat umalis? Tanong niya. Pinipigilan ang pagyanig ng kanyang boses. Ngayon na, kunin mo ang mga gamit mo, huwag kang makikipag-usap sa kahit kanino.
Tumango si Andrea, ngunit hindi siya agad nakatayo. Sa loob ng ilang segundo, pinagmasdan niya ang mga dokumento sa mesa, ang akusasyon na sumisira sa kanyang pagkatao, ang kasinungalingan na itinahi ng mga kamay ng isang taong may kapangyarihan. Mrs. Santos, sabi niya, ang boses ay matatag sa kabila ng sakit. Salamat po sa pagtitiwala sa akin. Hindi ko po kayo bibiguin. Paglabas niya ng opisina, naramdaman niya ang mga mata ng kanyang mga kasamahan na nakatuon sa kanya. Ang iba ay may awa, ang iba ay may pagdududa. Hindi siya nakipag-usap sa kanino man. Tahimik niyang kinuha ang kanyang mga gamit sa locker at sa bawat hakbang patungo sa labasan, parang may pumipiga sa kanyang puso. Sa labas ng ospital, huminto siya at huminga ng malalim. Ang araw ay mainit, ngunit ang lamig sa kanyang dibdib ay hindi nawawala. Bakit mo ginagawa ito sa akin? Bulong niya, hindi alam kung kanino, sa Diyos, sa tadhana, o kay Doña Azon. Ngunit walang sumagot. Ang mga sumunod na araw ay ang pinakamahirap na araw sa buhay ni Andrea. Ang pag-iisa ay parang kumot na bumabalot sa kanya, mabigat, mainit at hindi mo kayang alisin. Hindi siya makakain ng maayos. Ang mga gabi ay walang tulog at ang mga umaga ay puno ng kaba. Palagi siyang nag-iisip kung ano ang nangyayari kay Gabriel. Ang litrato nito ay nasa tabi ng kanyang kama at tuwing nakikita niya ito, nadudurog ang kanyang puso. Isang batang may ngiting puno ng pag-asa, bulong niya. Walang kamalay-malay sa mga lihim na nakapaligid sa kanya. Tumawag siya kay Mang Cesar. Tatay, kumusta po kayo? Okay lang ako, anak. Ikaw, kumusta? Parang may kakaiba sa boses mo. Pagod lang po, sinabi niya, hindi kayang sabihin ang totoo. Ayaw niyang mag-alala ang kanyang ama. Hindi niya kayang makitang muli ang mga mata nitong puno ng pag-aalala para sa kanya. Mag-ingat ka, ha? Mahal kita. Mahal ko rin po kayo, tatay. Pagkatapos ng tawag, umiyak siya. Hindi dahil sa takot o sa sakit, kundi dahil sa pagod. Ang pagod na dulot ng pagdadala ng lihim na hindi mo kayang ibahagi. Ang pagod na dulot ng paglaban sa isang kalaban na hindi mo nakikita. Ngunit sa tuwing naiisip niya si Gabriel, ang pagod ay napapalitan ng determinasyon. Hindi pa ako sumusuko, sabi niya sa sarili. Hindi pa ako pwedeng sumuko. Makalipas ang 3 araw, nakatanggap si Andrea ng tawag mula kay Atrinan Ramos. May balita ako, sabi ng abogado. Ang boses ay seryoso. Ang investigasyon sa ospital ay hindi natatapos. Ang akusasyon ay pinalakas. May mga testigo na nagpapakilala sa iyo. Ano po ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, tama ang hinala ko. Ang pamilya Valderrama ay hindi titigil hanggat hindi ka nawawasak. Kailangan natin ng mas matibay na ebidensya. Ang mga dokumento ni Aling Puring ay sapat para sa kaso, ngunit hindi sapat para sa isang malakas na depensa. Natahimik si Andrea. Ang mga salita ni Atware Ramos ay parang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Ano po ang dapat kong gawin? Tanong niya. Ang boses ay halos bulong, may paghinto sa kabilang linya. May isang paraan, sabi ni Attorney Ramos, maingat ang boses. Ngunit hindi ito madali at hindi ito ligtas. Sabihin niyo po sa akin. Kailangan mong makuha ang pag-amin ni Doña Azon, hindi ang mga dokumento, hindi ang mga testigo, ang kanyang sariling mga salita. Kung may video o recording ka ng kanyang pag-amin, hindi na siya makakatakas, napaisip si Andrea. Ang pag-amin ni Doña Azon, ang babaeng sumira sa kanyang buhay, ang babaeng nagtago ng isang batang may sakit sa puso, ang babaeng gumamit ng pera para sa sariling kapakanan. Paano ko po iyon gagawin? Tanong niya. Kailangan mong magkunwari na sumusuko ka na hindi mo na kayang lumaban. Kung iisipin ni Doña Azon na natalo ka na, maaaring magsalita siya, maaaring ipagmalaki niya ang kanyang ginawa. Naramdaman ni Andrea ang kaba at pag-asa na sabay na bumabalot sa kanya. Ang plano ay mapanganib. Kung mahuli siya, mas lalong lalala ang sitwasyon. Ngunit kung magtagumpay siya, ang lahat ay magbabago. Gagawin ko po, sabi niya, ang boses ay matatag. Tiyak ka ba, maaring maging mas mapanganib ito kaysa sa inaakala mo? Tiyak po ako, para kay Gabriel, para sa katotohanan. Pagkatapos ng tawag, tumayo si Andrea at humarap sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay pagod. May mga mata
na may mabigat na dala. Ngunit sa kabila ng lahat, may liwanag pa rin sa mga iyon. Kaya mo ito, sabi niya sa sarili. Hindi ka na ang tahimik na si Andrea na nagtitiis. Ikaw na ang magiging boses ng katotohanan. Kinuha niya ang telepono at tiningnan ang numero ni Doña Azon. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok, ngunit hindi siya nagdalawang isip. Pinindot niya ang call button. "Hello, Doña Azon," sabi niya. Ang boses ay kalmado sa kabila ng kaba. "Kailangan ko pong makipag-usap sa inyo. Gusto ko na pong sumuko." Sa kabilang linya, narinig niya ang mahinang tawa ni Doña Azon. Ang tawa ng isang taong nag-aakalang nanalo na. "Sige anak," sabi nito. "Puntahan mo ako bukas. Pag-usapan natin ang iyong kapalaran." "Opo, Donya," sagot ni Andrea. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang pagbabago sa kanyang loob. Hindi siya sumusuko. Nagpapanggap lamang siya. At sa unang pagkakataon sa mga araw na ito, ngumiti siya. Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na si Andrea. Tinitigan niya ang sarili sa salamin ng maliit niyang apartment. Ang mga mata ay may bahid ng pagod, ngunit may apoy na hindi mapapatay. Isinuot niya ang pinakasimple niyang damit, walang anumang alahas, sadyang mukhang haggard at sunod-sunuran. Ito ang kanyang sandata, ang anyo ng isang taong talunan. Bago umalis, hinawakan niya ang maliit na voice recorder sa loob ng kanyang bag at ang cellphone na nakaset sa video mode nakatago sa bulsa ng kanyang blazer. 2 beses niyang sinuri ang anggulo ng kamera, sapat na kitang-kita ang mukha ni Doña Azon. "Kaya mo to, Andrea," bulong niya sa sarili. Pagdating sa mansyon ng mga Valderrama, sinalubong siya ng malamig na hangin ng karangyaan. Ang mga kristal na chandelier, ang mamahaling pintura sa dingding, ang mga katulong na sunod-sunod na yumuyuko. Lahat ng ito ay paalala ng mundong hindi niya kailanman tunay na napabilang. Dinala siya sa opisina ni Doña Azon sa ikalawang palapag. Nakaupo ang matandang babae sa likod ng malaking mesa, nakataas ang baba, nakangiti ng bahagya. Ang ngiti ng isang reyna na handang durugin ang sinumang lumabag. "Maupo ka, anak," utos ni Doña Azon, hindi man lang tumingin sa kanya. Umupo si Andrea ng marahan, nakayuko ang ulo. "Donya, gusto ko pong humingi ng tawad sa lahat ng ginawa ko, sa lahat ng pag-aakusa ko," tumikhim ang matandang babae. "Ayan, ganyan dapat. Sana nun mo pa ginawa. Nagkamali po ako. Hindi ko po dapat pinaniwalaan ang mga sabi-sabi. Hindi ko po dapat dininig ang abogadang iyon." Pinaglaruan ni Andrea ang laylayan ng kanyang damit. Kinakabahan, ngunit kailangang magmukhang totoo. "Gusto ko lang pong bumalik sa dati. Gusto ko pong maging mabuting asawa kay Enrico. Gusto ko pong makalimot." Sa unang pagkakataon, tumingin sa kanya si Doña Azon. Sinuri nito ang kanyang mukha, hinanap ang anumang tanda ng kasinungalingan. Si Andrea ay nanatiling nakayuko, pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. "Alam mo, anak," sabi ni Doña Azon, "ang boses ay may halong pagkonsinti. Hindi kita sinisisi. Naiintindihan kita. Bago ka pa man sa pamilyang ito, hindi mo alam ang mga pinagdaanan namin." "Opo, Donya. Kaya po gusto kong matuto. Gusto ko pong maintindihan." Napabuntong hininga ang matandang babae, tila naaawa. "Ang totoo niyan, anak, hindi naman talaga kita gustong sirain. Kailangan lang kitang ilagay sa lugar mo. Ang mga Valderrama, tayo ang nagpapatakbo ng lahat. Hindi tayo pwedeng magpahina. Hindi tayo pwedeng magpakaawa." Tumango si Andrea, nagpapanggap na nauunawaan. "Naiintindihan ko po. Pero Donya, kung maaari lang pong malaman ko kung bakit po ninyo ako pinagbintangan, hindi ko naman po talaga ninakaw ang mga gamot." Natawa ng mahina si Doña Azon, isang tawa na may halong pagmamataas. "Anak, sa mundong ito, hindi mo kailangan ng dahilan para durugin ang kalaban. Kailangan mo lang ng kapangyarihan. At ako, may kapangyarihan ako. Ang ospital, ang mga doktor, ang mga nurse, lahat sila ay may utang na loob sa akin. Sino ba ang maniniwala sa isang hamak na nurse kaysa sa isang donya? Pero bakit po ako? Ano po bang ginawa ko sa inyo?" Tumigil ang matandang babae. Tinitigan nito si Andrea ng matagal. At sa sandaling iyon, may kumislap sa mga mata nito, isang bagay na hindi maintindihan ni Andrea. "Kasi anak, kailangan kong protektahan ang pamilya ko. Kailangan kong protektahan ang mga lihim namin. At ikaw ay naging problema."
Lihim po. Anong lihim? Umiling si Doña Azon. Hindi mo kailangang malaman. Sapat na sumusuko ka na. Babalik ka sa ospital sa susunod na linggo. Ipapaliwanag natin na isang pagkakamali ang nangyari. Babalik ka sa normal na buhay mo. At kalimutan mo na ang lahat ng pinag-usapan natin. Pero Donya, gusto ko pong maintindihan. Para po bang may itinatago kayo sa akin? May kinalaman po ba ito kay Enrico? Natahimik ang matandang babae. Sa unang pagkakataon, may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Bakit mo na itanong? Kasi po, Donya, napansin ko pong may mga pagkakataon na malungkot si Enrico. Parang may dinadala siyang bigat. At gusto ko pong malaman kung paano ko siya matutulungan. Napabuntong hininga si Doña Azon, tila nakikipaglaban sa sarili. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, tumayo ito at naglakad papunta sa bintana. Anak, may mga bagay na mas mabuting hindi mo na lang malaman. May mga lihim na hanggang libingan na lang. Ang mahalaga, buo ang pamilya. Ang mahalaga, may tagapagmana ang mga Valderrama. Tagapagmana po. Oo, may apo ako, si Gabriel. Ngunit hindi mo siya makikilala. Hindi mo siya dapat makilala. Pintig ng puso ni Andrea. Narito na siya, ang katotohanang hinahanap niya. Kailangan niyang ipagpatuloy ang pagpapanggap. Apo ninyo, pero Donya, wala naman pong anak si Enrico. O mayroon po ba? Tumalikod ang matandang babae. Ang mga mata ay malamig. May una siyang asawa, si Marga. At may anak sila, si Gabriel. Ngunit itinago ko ang lahat. Ang kasal, ang bata, ang lahat. Kasi kailangan kong protektahan ang pangalan ng pamilya. Hindi pwedeng malaman ng mundo na si Enrico ay may anak sa labas. Hindi pwedeng masira ang reputasyon namin. Naramdaman ni Andrea ang pagbilis ng kanyang tibok ng puso. Ang video ay tumatakbo na. Pero Donya, paano ninyo po nagawa? Paano ninyo po naitago ang isang bata? Madali lang, anak. Pera. Maraming pera. Inilipat ko ang pondo ng negosyo, milyon-milyon, para sa pagpapagamot at pagtatago kay Gabriel. Binili ko ang katahimikan ng mga doktor, ng mga nurse, ng lahat ng nakakaalam. At si Marga, pinarayan ko siya para manahimik, para lumayo, para hindi na muling lumapit kay Enrico. At si Enrico po, alam ba niya? Alam niya, ngunit wala siyang nagawa. Ako ang nagpapatakbo ng lahat. Ako ang may hawak ng pera. Ako ang nagdedesisyon. At siya ay sunod-sunuran lang, tulad ng inaasahan ko sa kanya. Tumayo si Andrea, ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Donya, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Napakalaki ng lihim na ito. Kaya nga anak, kailangan mong manahimik. Kailangan mong kalimutan ang lahat ng narinig mo. Babalik ka sa dati mong buhay, magiging mabuting asawa ka, at hindi mo na muling bubuksan ang paksang ito. Naiintindihan mo ba? Opo, Donya, naiintindihan ko po. Ngumiti ang matandang babae. Ang ngiti ng isang taong nag-aakalang kontrolado na ang lahat. Mabuti, ngayon, umuwi ka na. Magpahinga ka, at bukas, babalik ka sa ospital. Babalik ka sa normal mong buhay. Lumakad si Andrea papalabas ng opisina. Ang kanyang puso ay sumisigaw, ngunit ang kanyang mukha ay walang emosyon. Nang makalabas siya ng mansyon, nang makasakay siya sa tricycle, nang makarating siya sa kanyang apartment, doon lamang siya nakahinga ng malalim. Pinindot niya ang stop button ng video. Tiningnan niya ang recording. Malinaw ang mukha ni Doña Azon. Malinaw ang boses nito. Malinaw ang pag-amin. Ang lahat ay nandyan. Ang paglipat ng pondo. Ang pagtatago kay Gabriel. Ang pagbabayad kay Marga. Ang lahat. Napaluha siya. Hindi dahil sa saya, kundi dahil sa bigat ng katotohanang kanyang dinala. Ngunit sa parehong sandali, naramdaman niya ang pagbangon ng isang bagay sa kanyang dibdib. Isang determinasyong hindi niya alam na kaya niyang taglayin. May ebidensya na ako, bulong niya, at sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone niya. Nakita niya ang pangalan sa screen, Enrico. Sumagot siya ng may kalmadong boses. Oo? Andrea, nasaan ka? Kailangan nating mag-usap. Bakit? Anong nangyari? Kailangan kong makita ka. Ngayon, pumunta ka sa bahay. Napansin ni Andrea ang kakaibang bigat sa boses ni Enrico. Hindi ang karaniwang tahimik na Enrico na kilala niya. May kung anong pagkabalisa, halos galit. Sige, pupunta ako. Pagdating niya sa bahay nila, ang bahay na ibinigay sa kanila ni Doña Azon,
bilang regalo sa kasal, nahanap niya si Enrico na nakaupo sa sala, nakababa ang ulo, hawak-hawak ang isang baso ng alak. Ang mga ilaw ay madilim, ang hangin ay mabigat. Isara mo ang pinto, utos niya nang hindi tumitingin. Isinara ni Andrea ang pinto at umupo sa tapat niya. Enrico, anong nangyayari? Bakit ka ganyan? Tumingala siya sa kanya, ang mga mata ay puno ng sakit at galit. Alam ko kung saan ka nagpunta ngayon. Alam kong nakipagkita ka sa aking ina. Nanlamig si Andrea. Paano mo nalaman? May mga mata ako sa mansyon. May mga taong naguulat sa akin. Humigop siya ng alak. Ano ang ginawa mo? Ano ang sinabi mo sa kanya? Wala. Nag-usap lang kami. Nagkasundo kaming kalimutan ng lahat. Hindi ako tanga, Andrea. Tumayo siya, nilapitan siya. Ang mga mata ay nagsusunog. Alam kong may ginagawa ka. Alam kong hindi ka sumusuko. Bakit ka nagpapanggap? Naramdaman ni Andrea ang pagbilis ng kanyang puso, ngunit hindi siya umatras. At ano kung hindi ako sumusuko? Ano ang gagawin mo? Sasaktan mo ba ako, tulad ng ginawa mo kay Marga? Natigilan si Enrico. Ang kanyang mukha ay namutla. Ano? Ano ang sinabi mo? Alam ko ang lahat, Enrico. Alam ko ang tungkol kay Marga. Alam ko ang tungkol kay Gabriel. Alam ko ang lihim ng ina mo. Bumagsak ang baso sa sahig. Nabasag sa maliliit na piraso. Si Enrico ay tumitig sa kanya, ang mga mata ay puno ng takot at pagkakasala. Sino ang nagsabi sa'yo? Si Marga ba? Paano mo siya nakilala? Hindi ko kailangan ng sinuman para malaman ang katotohanan. Nahanap ko ito sa sarili ko. At alam ko rin na pinakasalan mo lang ako bilang panakip. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit hindi siya umiyak. Hindi mo ako minahal. Ginamit mo lang ako para takpan ang lihim ng pamilya mo. Para hindi malaman ng mundo na may anak ka kay Marga. Para hindi masira ang pangalan ng mga Valderrama. Hindi ganon, sabi ni Enrico. Ang boses ay basag. Andrea, hindi ganon. Ano ba talaga? Sabihin mo sa akin. Sabihin mo sa akin na mali ako. Sabihin mo sa akin na minahal mo ako. Sabihin mo sa akin na hindi ako isang kasangkapan lang. Tumitig si Enrico sa kanya, ang mga mata ay puno ng sakit. At sa mahabang sandali, walang nagsalita. Ang tanging naririnig ay ang tunog ng kanilang paghinga. Ang tunog ng puso ni Andrea na unti-unting nasisira. Hindi kita minahal, sabi ni Enrico. Ang boses ay halos bulong. Pasensya na. Hindi kita minahal. Pinakasalan kita dahil kailangan ko ng panakip. Kailangan ng aking ina ng isang taong magmumukhang normal. Isang taong hindi magtatanong. Isang taong madaling kontrolin. Napapikit si Andrea. Ang mga salita ay parang kutsilyo, paisa-isang tumutusok sa kanyang puso. Ngunit sa kabila ng sakit, naramdaman niya ang isang bagay na kakaiba. Isang kalinawan, isang katiyakan. Ang lahat ng pagdududa, lahat ng tanong, lahat ng pag-aalinlangan, lahat ay nasagot na. Pasensya na, ulit ni Enrico. Lumuluha na. Pasensya na, Andrea. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin sa'yo. Hindi ko alam kung paano ko itatama ang mga pagkakamali ko. Hindi mo na kailangang itama, Enrico, sabi ni Andrea. Ang boses ay kalmado sa kabila ng sakit. Hindi mo na kailangang ayusin ang anuman, kasi tapos na tayo. Lumapit si Enrico, sinubukang hawakan ang kanyang kamay, ngunit umatras si Andrea. Andrea, pakiusap. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Anong pagkakataon? Ang ipaliwanag kung paano mo ako ginamit. Ang sabihin sa akin na hindi mo ako minahal. Umiling siya, ang mga luha ay nagsisimula ng bumagsak. Sapat na, Enrico. Sapat na ang lahat. Hindi na ako magpapakasa sa iyong mga kasinungalingan. Hindi na ako magiging bahagi ng lihim ng pamilya mo. Ano ang gagawin mo? Tumingin si Andrea sa kanya, ang mga mata ay puno ng determinasyon. Ipaglalaban ko si Gabriel. Hindi ko siya hahayaang maging biktima ng kasakiman ng pamilya mo. Hindi ko hahayaang mamatay siya dahil sa takot ng ina mo sa kahihiyan. Gabriel, bakit mo siya ipaglalaban? Hindi mo naman siya anak. Hindi ko siya anak. Ngunit isa siyang bata, isang batang may sakit, isang batang nangangailangan ng tulong. At ako ay isang pediatric nurse. Nasa dugo ko ang mag-alaga ng mga bata. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Tumalikod siya, naglakad papunta sa pinto. Ngunit bago siya lumabas, tumigil siya at lumingon. Enrico, sa lahat ng mga taong nakilala ko,
Ikaw ang pinakaduwag, hindi dahil sa hindi mo ako minahal, kundi dahil hindi mo kayang panindigan ang anak mo. Hindi mo kayang labanan ang ina mo. Hindi mo kayang maging ama para kay Gabriel. At iyon ang pinakamalaking pagkukulang mo. At lumabas siya ng bahay. Iniwan si Enrico na lumuluha sa gitna ng mga basag na salamin. Sa labas, sa ilalim ng malamig na buwan, tumayo si Andrea at hinawakan ang kanyang cellphone. Ang video ay ligtas. Ang ebidensya ay nasa kanya. Ang kanyang puso ay wasak. Ngunit sa unang pagkakataon sa mga buwan, siya ay malinaw. Attorney Ramos, sabi niya sa telepono, may ebidensya na ako. Maaari na nating simulan ang laban. Umupo si Andrea sa gilid ng kama nang hindi alam kung gaano katagal. Ang silid na pinagsaluhan nila ni Enrico ay tila dayuhan na sa kanya, malamig, tahimik, at puno ng mga multo ng mga gabing. Nagkunwari siyang masaya. Nasa labas pa rin ang mga basag na baso ng florera na itinapon niya kanina, ngunit wala siyang lakas na linisin iyon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng mga salitang iniwan ni Enrico bago siya tuluyang lumabas. Bahagi ka lang ng plano ng aking ina, sabi niya. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimula kitang mahalin sa aking paraan. Ang mga salitang iyon ay dapat sana ay nagbigay ng kaunting aliw. Ngunit para kay Andrea, parang asin sa sugat. Paano mo masasabing mahal mo ang isang tao habang itinatago ang pinakamalaking kasinungalingan sa kanyang buhay? Paano mo masasabing mahal mo ang isang tao habang hinahayaan mong maging panakip siya sa mga kasalanan ng iyong pamilya? Napahigpit ang kanyang hawak sa cellphone. Ang video ay nandito pa rin. Ang ebidensya ay ligtas. Ngunit ang kanyang puso ay hindi. Tumulo ang mga luha na hindi na niya napigilan. Hindi ang mga luha ng galit, kundi ang mga luha ng isang babaeng napagod ng magpanggap. 11 buwan siyang naging asawa ni Enrico. 11 buwan siyang naniwala na may hinaharap sila. 11 buwan siyang nagtago ng kanyang sariling sakit, ang pagiging baog niya, ang takot na hindi siya sapat. At sa isang gabi, lahat ng iyon ay gumuho. Ngunit sa gitna ng pagkadurog, may isang bagay na kumalabit sa kanya. Isang ugat na matagal nang nakatanim sa kanyang pagkatao. Ang ugali ng isang nurse. Ang ugaling humakbang pabalik, huminga ng malalim, at mag-isip ng malinaw kahit na may nasasaktan. Dahan-dahan siyang tumayo. Pumunta siya sa banyo, hinugasan ang kanyang mukha ng malamig na tubig, at tiningnan ang sarili sa salamin. Ang babaeng nakita niya ay may mga matang pula, ngunit may liwanag pa rin sa mga iyon. Hindi ang liwanag ng pag-asa, kundi ang liwanag ng determinasyon. Kaya mo ito, Andrea, bulong niya sa sarili. Hindi ka natutong mag-alaga ng mga may sakit para lang sumuko ng ganito. Kinuha niya ang kanyang bag, inilabas ang isang maliit na notebook na laging dala niya sa ospital. Sa mga pahina nito ay nakasulat ang mga tala tungkol sa mga pasyente. Ngunit ngayon, isusulat niya ang kanyang plano. Hindi isang plano para sa kanyang sarili, kundi para kay Gabriel. Ang batang hindi niya kilala, ngunit hindi niya maalis sa isip. Una, kailangan niyang makausap si Marga. Ngunit paano? Hindi niya alam kung nasaan ito. Ang tanging tulay niya ay si Aling Puring. Kinaumagahan, maaga siyang umalis ng bahay. Hindi siya nagpaalam kay Enrico, hindi na niya alam kung paano haharapin ito. Sa halip, dumiretso siya sa lumang bahay ng mga Valderrama kung saan nagtatrabaho si Aling Puring. Ang matandang katiwala ay nasa hardin, nagdidilig ng mga halaman. Ngunit nang makita si Andrea, bumitaw ang hawak nitong tabo. Binibini Andrea, sabi ni Aling Puring. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Bakit kayo narito? Alam ba ni Doña Azon? Hindi ko sinabi kahit kanino, mabilis na sabi ni Andrea. Ngunit kailangan ko ang tulong ninyo, Aling Puring. Hindi para sa akin, para kay Gabriel. Namilog ang mga mata ng matanda. Ilang sandali itong tahimik, tila nag-iisip. Pagkatapos, dahan-dahan itong tumango. Pumasok kayo, may sasabihin ako sa inyo. Sa loob ng maliit na kusina ng mga katulong, umupo sila sa lumang kahoy na mesa. Si Aling Puring ay nagtimpla ng kape, ngunit hindi ito ininom ni Andrea. Nakatutok lamang siya sa matanda. Alam ko kung nasaan si Marga, sabi ni Aling Puring. Ang boses ay halos bulong. Itinago siya ni Doña Azon sa isang apartment sa Santa Rosa.
Hindi siya pinayagang lumapit kay Gabriel. Hindi rin siya binigyan ng sapat na pera para kasuhan ang pamilya. Bakit ninyo ito sinasabi sa akin? Tanong ni Andrea. Kayo ang katiwala ng mga Valderrama. Bakit ninyo ipagkakanulo ang inyong amo? Napabuntong hininga ang matanda. Dahil may konsensya ako, binibini. Sa loob ng maraming taon, tiningnan ko si Gabriel na lumalaki ng walang ina. Tiningnan ko si Doña Azon na ginagamit ang bata para kontrolin ang anak niya. At tiningnan ko kayo, isang mabait na babae na niyaya sa isang bahay na puno ng kasinungalingan. Napahawak ito sa kanyang dibdib. Hindi ako makatulog ng maayos sa mga gabing iniisip ko ang mga batang ito. Si Gabriel, si Marga, at kayo. Kaya kung may paraan man akong itama ang mga pagkakamali, gagawin ko. Kinuha ni Aling Puring ang isang piraso ng papel mula sa kanyang bulsa at isinulat ang address. Dito nakatira si Marga, ngunit mag-ingat kayo, binibini. Hindi siya madaling magtitiwala, nasaktan na siya ng husto. Tiningnan ni Andrea ang papel, ang pangalan ng kalye, ang numero ng apartment. Ang mga ito ay parang susi sa isang pintuan na maaaring magbago ng lahat. Salamat, Aling Puring, sabi niya. Hindi ko ito makakalimutan. Bago umalis, hinawakan siya ng matanda sa braso. Binibini Andrea, isa pang bagay. Si Marga, hindi niya alam na may plano kayong iligtas si Gabriel. Maaaring magalit siya sa inyo noong una, ngunit huwag kayong susuko. Sa kabila ng lahat, ina pa rin siya ni Gabriel. At walang ina na hindi lalaban para sa anak. Tumango si Andrea at lumabas ng bahay. Ang araw ay sumisikat na, ngunit hindi nito napawi ang lamig sa kanyang puso. Pumunta siya sa address na ibinigay ni Aling Puring, isang maliit na apartment building sa Santa Rosa. Ang lugar ay payak, malayo sa karangyaan ng mga Valderrama. Dito nakatago si Marga, ang babaeng pinakasalan ni Enrico bago siya, ang ina ni Gabriel. Umakyat siya sa ikalawang palapag at kumatok sa pinto. Ilang segundo ang lumipas bago bumukas ito. Isang babaeng may maputlang mukha at mga mata na tila walang tulog ang sumalubong sa kanya. Si Marga ay mas matanda kay Andrea ng ilang taon, ngunit ang kanyang mukha ay tila mas matanda pa. Mga marka ng pagod at dalamhati. Sino ka? Tanong ni Marga. Ang boses ay paos. Ako si Andrea, sagot niya. Andrea Valderrama, ang asawa ni Enrico. Nanigas si Marga. Ang mga mata nito ay kumislap ng takot. Pagkatapos ay galit. Bakit ka nandito? Pinadala ka ba ni Doña Azon para takutin ako? Para sabihing lumayo ako kay Gabriel? Hindi, mabilis na sabi ni Andrea. Hindi ako sinugo ng kahit sino. Nalaman ko ang totoo, tungkol sa inyo, tungkol kay Gabriel, tungkol sa lahat. At gusto kong tulungan kayo. Tumawa si Marga ng mapait. Tulungan? Hindi mo alam kung ano ang pinagsasabi mo. Ang pamilyang iyon, hindi mo sila kayang labanan. Sinubukan ko na, at tingnan mo ako ngayon. Iwinasiwas nito ang kanyang mga kamay sa paligid. Nakatago sa isang maliit na apartment, walang anak, walang pera, walang karapatan. Alam ko, sabi ni Andrea, ang boses ay matatag. Alam ko dahil ako rin, nagising ako isang gabi at natuklasan na ang buhay ko ay kasinungalingan. Ngunit may ebidensya ako. May video ako ng pag-amin ni Doña Azon tungkol sa paglipat ng pondo at pagtatago kay Gabriel. At handa akong gamitin ito, natahimik si Marga. Tiningnan nito si Andrea ng matagal, tila hinahanap ang anumang tanda ng kasinungalingan. Sa wakas, tumabi ito at binuksan ang pinto ng mas malawak. Pumasok ka. Sa loob, umupo sila sa maliit na sofa. Ang apartment ay simple, isang kama, isang mesa, ilang lumang kasangkapan. Walang mga larawan ni Gabriel, ngunit napansin ni Andrea ang isang maliit na drawing na nakatiklop sa mesa. Isang guhit ng isang bahay at isang pamilya, 3 tao, isang lalaki, isang babae, at isang batang lalaki. Si Gabriel, sabi ni Marga, nang makita ang tingin ni Andrea. Iginuhit niya yan noong 5 taong gulang siya. Ibinigay sa akin ni Aling Puring bago ako itago dito. Iyon lang ang alaala ko sa kanya. Naramdaman ni Andrea ang pagtiris ng kanyang puso. Gusto kong makilala siya, sabi niya. Gusto kong tulungan siyang makalabas sa bahay na yon. Gusto kong ipaglaban siya. Bakit? Tanong ni Marga. Ang boses ay puno ng pagdududa. Bakit mo gagawin yon? Hindi mo siya anak. Hindi mo ako kakilala.
Bakit mo isa sa panganib ang buhay mo para sa amin? Napahinto si Andrea. Ang tanong ay totoo at kailangan niyang sagutin ito ng may katapatan. Dahil alam ko kung ano ang pakiramdam na maging kasangkapan. Dahil alam ko kung ano ang pakiramdam na hindi sapat. Na hindi mo kayang ibigay ang isang bagay na inaasahan sa'yo. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Hindi ako maaaring magkaanak. Hindi ko alam kung alam mo iyon. Ngunit noong nalaman ko, naramdaman kong wala akong halaga. Na hindi ako karapat-dapat. Ngunit nang malaman ko ang tungkol kay Gabriel, na may isang batang nangangailangan ng tulong, na may isang inang hindi makalapit sa kanya, naisip ko. Hindi ko kayang ayusin ang sarili kong buhay. Ngunit marahil ay kaya kong ayusin ang sa inyo. Natahimik si Marga. Ang mga mata nito ay napuno ng luha, ngunit hindi ito umiyak. Sa halip, tumango ito ng dahan-dahan. Noong una kong nakilala si Enrico, minahal ko siya ng buong puso. Akala ko siya na ang magiging ama ng aking mga anak. Ngunit hindi niya kayang panindigan ako. Hindi niya kayang harapin ang kanyang ina. Kaya itinago niya ako, itinago ang kasal namin, itinago si Gabriel. Napahawak ito sa kanyang dibdib. At ako, nanatili akong tahimik dahil natakot akong mawala si Gabriel ng tuluyan. Hindi ka na kailangang matakot, sabi ni Andrea. May ebidensya ako at may abogado ako, si Atchira Liza Ramos. Handa siyang lumaban para sa atin. Para sa atin, ulit ni Marga. Ang boses ay puno ng pag-asa at pag-aalinlangan. Para kay Gabriel, sabi ni Andrea. Para sa inyong dalawa. Sa unang pagkakataon, ngumiti si Marga. Isang maliit, marupok na ngiti, ngunit totoo. Sa loob ng 5 taon, nag-isa akong lumaban. Hindi ko akalaing may darating pang iba na sasabihing tayo. Kinabukasan, magkasama silang pumunta ni Marga sa opisina ni Attorney Ramos. Ang abogado ay nakinig ng mabuti habang ikinuwento ni Andrea ang lahat. Ang video, ang pag-amin ni Doña Ezon, ang pagtatago kay Gabriel at ang pagdurusa ni Marga. Sa dulo, tumango si Attorney Ramos at inilapag ang isang stack ng mga dokumento sa mesa. May sapat tayong ebidensya para magsampa ng kaso para sa kustudiya at suportang medikal ni Gabriel, sabi nito. Ngunit kailangan kong maging tapat sa inyo. Hindi ito magiging madali. Si Doña Azon ay may pera at impluensya. Gagawin niya ang lahat para pigilan tayo. Hindi bale, sabi ni Andrea. Ang boses ay matatag. Hindi na ako natatakot sa kanya. Tumingin si Marga kay Andrea at sa unang pagkakataon, hinawakan nito ang kamay niya. Isang simpleng kilos, ngunit puno ng kahulugan. 2 babae na dating magkaaway sa isang lalaki. Ngayon ay nakatayo ng magkasama para sa isang bata. Gagawin natin ito, sabi ni Marga. Para kay Gabriel, tumango si Andrea. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya naramdaman sa mga nakaraang buwan, isang layunin. Hindi na siya ang tahimik na asawa na nagtitiis. Hindi na siya ang babaeng nagtatago ng kanyang sakit. Siya ay isang babaeng may misyon. Nang lumabas sila ng opisina ni Ate Ramos, huminto si Andrea at tiningnan ang langit. Ang araw ay sumisikat ng maliwanag at sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng lamig. Hindi pa tapos ang laban, bulong niya sa sarili. Ngunit hindi na ako nag-iisa. Ang umaga ng unang pagdinig ay dumating na parang isang mabigat na ulap na ayaw lisanin ang langit ng Maynila. Nakaupo si Andrea sa labas ng silid ng hukuman. Ang mga kamay ay nakakapit sa kanyang bag, na para bang ito ang tanging bagay na magpapanatili sa kanya ng pagkabuo. Sa tabi niya ay si Marga, tahimik din, ngunit may apoy sa mga mata na hindi nakikita sa labas. Kinakabahan ka ba? Tanong ni Marga. Ang boses ay halos bulong. Tumingin si Andrea sa kanya at ngumiti ng pilit. Hindi ko alam kung anong mas nakakatakot, ang harapin ang pamilya Valderrama sa korte o ang isiping baka hindi sapat ang ebidensya natin. Hinawakan ni Marga ang kanyang kamay. Kaya natin ito, para kay Gabriel. Dumating si Attorney Liza Ramos na may dalang makapal na folder ng mga dokumento. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng kakaibang lakas sa 2 babae. Handa na ba kayo? Tanong nito habang inaayos ang kanyang blazer. Oo, sabay na sagot ni na Andrea at Marga. Pumasok sila sa silid ng hukuman at agad na yumanig ang loob ni Andrea
nang makita ang pamilya Valderrama sa kabilang panig. Nakaupo si Doña Azon na may ngiting hindi abot ang mga mata. Nakapalibot sa kanya ang mga abogadong nakasuot ng mamahaling suit. Sa tabi niya ay si Enrico, at nang magtama ang kanilang mga mata, may isang bagay na kumislap sa kanyang mga mata na hindi mabasa ni Andrea. Lahat ng naroroon ay tumayo. Ang korte ay nasa sesyon na, anunsyo ng bailiff. Pumasok ang hukom, isang babaeng nasa 50 na may matalim na mga mata. Umupo siya at tiningnan ang mga dokumento sa harap niya bago itinaas ang kanyang paningin. Attorney Ramos, nakita ko ang inyong kahilingan para sa kustodiya at suportang medikal para sa isang Gabriel Valderrama. Mayroon ba kayong bagong ebidensya na nais ipresenta? Tumayo si Attorney Ramos ng may kumpiyansa. Opo, Your Honor. Mayroon kaming ebidensya na magpapatunay na ang bata ay pinagkaitan ng kinakailangang medikal na atensyon sa kabila ng sapat na pondo ng pamilya Valderrama. Mayroon din kaming mga dokumento at video na magpapakita ng pagtatago ng bata at ang pagmamanipula ng mga financial records. Isang bulong ang kumalat sa silid. Nakita ni Andrea kung paano bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Doña Azon. Isang mabilis na pagkurap, isang paghigpit ng panga. Ngunit nanatili itong kalmado, isang reyna sa kanyang trono. Dalhin ang ebidensya, utos ng hukom. Inilatag ni Attorney Ramos ang mga dokumento at ipinakita ang video na nakuha nila. Ang pag-amin ni Enrico, ang mga larawan ni Gabriel na nag-iisa sa isang silid, ang mga bank statement na nagpapakita ng paglipat ng pondo mula sa medical fund patungo sa personal na account ng pamilya. Tahimik ang silid habang pinapanood ang video. Nang matapos ito, tumingin ang hukom kay Doña Azon. Gusto kong marinig ang inyong panig at Yarko de la Cruz. Tumayo ang abogado ng mga Valderrama. Your Honor, ang mga ebidensyang ito ay kinuha ng walang pahintulot. Hindi ito maaaring gamitin sa korte. Pero may katotohanan ba ang mga ito? Putol ng hukom, ang boses ay matigas. Hindi nakasagot agad ang abogado. Ang katahimikan ay sapat na sagot. Pagkatapos ng mahabang pagdinig, inihayag ng hukom ang kanyang desisyon. Dahil sa mga ebidensyang ipinakita, iniuutos ko ang isang buong investigasyon sa financial records ng Valderrama Funeral Homes. Ang pondo para sa operasyon ni Gabriel Valderrama ay ilalabas mula sa kustodiya ng korte hanggang sa matapos ang investigasyon. Naramdaman ni Andrea ang pagbitaw ng isang malaking hininga mula sa kanyang dibdib. Tumingin siya kay Marga at sa unang pagkakataon, nakita niya ang luha sa mga mata ng babae. Nagawa natin, bulong ni Marga. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Paglabas nila ng silid ng hukuman, hinarang sila ni Doña Azon. Ang mukha nito ay isang maskara ng galit na halos hindi nakokontrol. Sa tingin ninyo ay mananalo kayo? Malamig nitong sabi. Ang boses ay parang punyal. Marga, alam mo ang mga sikreto ng pamilyang ito. Mas mabuting isipin mong mabuti kung saan ka lulugar. Tumayo si Marga ng tuwid. Natapos na ang panahon na kinokontrol mo ako, Donya. Hindi na ako natatakot sa iyo. Ngumiti si Doña Azon, ngunit walang init sa ngiti. Hindi ka pa tapos sa akin, Marga. Hindi pa tayo tapos. Lumingon ito kay Andrea. At ikaw, ang maliit na nurse na nag-isip na kaya niyang ibagsak ang isang imperyo. Makikita natin. Hindi sumagot si Andrea. Sa halip, hinawakan niya ang braso ni Marga at hinila ito palayo. Ngunit sa loob, naramdaman niya ang lamig ng banta ni Doña Azon na parang isang anino na sumusunod sa kanya. Kinagabihan, habang naghahanda si Andrea na matulog sa maliit na apartment na inuupahan niya, may kumatok sa pinto. Binuksan niya ito at nakita si Enrico. Napahigpit ang kanyang hawak sa pinto. Anong ginagawa mo dito? Kailangan kitang kausapin, Andrea. Pakiusap. Tumagal ang katahimikan. Sa huli, lumuwag ang kanyang hawak at binuksan ang pinto. Pumasok si Enrico, ang kanyang mga mata ay may daladalang bigat na tila dinadala niya sa loob ng maraming taon. Bakit mo ito ginagawa? Tanong niya, ang boses ay paos. Bakit mo sinisira ang pamilya ko? Tiningnan siya ni Andrea ng matagal. Ang pamilya mo o ang pamilya na pinili mong itago? Alam kong nagkamali ako. Alam kong nasaktan kita. Ngunit hindi mo kailangang gawin ito. Hindi mo kailangang sirain ang lahat. Enrico, sabi ni Andrea, ang boses ay kalmado ngunit matatag.
Hindi ko sinisira ang pamilya mo. Sinisira mo ito sa tuwing pipiliin mong magsinungaling. Sa tuwing pipiliin mong itago si Gabriel. Sa tuwing pipiliin mong hayaan ang iyong ina na kontrolin ang lahat. Pero, anak mo si Gabriel, may sakit siya, at sa halip na ipaglaban siya, pinili mong sumunod sa iyong ina. Pinili mong itago ang katotohanan, pinili mong hayaan akong maniwala na ako ang problema, na ako ang baog, na ako ang kulang. Natahimik si Enrico, ang kanyang mukha ay nagkulay ng kahihiyan. Ang totoo, patuloy ni Andrea, hindi ako ang kulang. Ikaw ang natatakot. Natatakot kang harapin ang iyong ina. Natatakot kang harapin ang katotohanan. Natatakot kang maging ama. Lumapit si Andrea sa kanya, ang kanyang mga mata ay hindi lumalayo. Ngunit alam mo ba kung ano ang pinakamalungkot? Hindi ka natatakot para kay Gabriel. Natatakot ka para sa iyong sarili, para sa iyong reputasyon, para sa iyong kayamanan. Hindi iyon totoo, bulong ni Enrico. Kung totoo, hindi mo hahayaang magdusa ang anak mo. Kung totoo, hindi mo hahayaang itago siya ng iyong ina na parang isang kahihiyan. Kung totoo, ipaglalaban mo siya, hindi ako. Tumingin si Enrico sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ano ang gusto mong gawin ko? Gusto kong piliin mo si Gabriel. Gusto kong harapin mo ang iyong ina. Gusto kong maging ama ka, ang ama na dapat kang naging simula pa lang. Tumagal ang katahimikan. Sa wakas, tumingala si Enrico at sa kanyang mga mata, nakita ni Andrea ang isang bagay na hindi niya nakita noon. Isang pagsisimula ng pagbabago. Gagawin ko, sabi niya, para kay Gabriel, para sa akin. Pagkatapos umalis ni Enrico, nakaupo si Andrea sa kanyang maliit na kusina. Ang mga kamay ay nakakapit sa isang tasa ng tsaa na lumalamig na. Hindi niya alam kung totoo ba ang pagbabago ni Enrico o isa lamang itong taktika. Ngunit sa sandaling iyon, may isang bagay na nagbago sa kanyang loob. Hindi siya natatakot. Kinabukasan, sa ikalawang pagdinig, nakaupo si Andrea sa tabi ni Marga nang pumasok si Aling Puring. Ang matandang katiwala ay mukhang matanda na, ngunit may matatag na hakbang habang lumalapit sa kinatatayuan ng saksi. Alam mo ba ang kahalagahan ng iyong patotoo? Tanong ng hukom. Opo, Your Honor, sagot ni Aling Puring. Ang boses ay malinaw sa kabila ng kanyang edad. Alam ko, at handa akong sabihin ang totoo. Tiningnan ni Andrea si Doña Azon, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang takot sa mga mata ng matandang babae. Ang takot na ang lahat ng itinago niya sa loob ng maraming taon ay malalantad na. Sabihin mo sa korte ang alam mo, utos ng hukom. At nagsalita si Aling Puring. Sinabi niya ang lahat. Ang pagtatago kay Gabriel. Ang pagmamanipula ng mga pundo. Ang mga banta ni Doña Azon. Ang mga gabing walang tulog na pinagmasdan niya ang isang batang may sakit na hindi maintindihan kung bakit siya itinatago. Ginawa ko ito dahil natatakot ako, sabi ni Aling Puring. Ang kanyang mga luha ay nagsisimula ng bumagsak. Natatakot akong mawalan ng trabaho. Natatakot akong mawalan ng tirahan. Ngunit sa tuwing nakikita ko si Gabriel, alam kong mali ang lahat. Hindi dapat itago ang isang bata. Hindi dapat itago ang katotohanan. Nang matapos ang kanyang patotoo, tumingin si Aling Puring kay Andrea. Patawarin mo ako, anak. Sana ginawa ko ito ng mas maaga. Hinawakan ni Andrea ang kamay ng matandang babae. Salamat sa katapangan mo, Aling Puring. Mahalaga ito. Sa paglabas ng silid ng hukuman, nakita ni Andrea si Doña Azon na pinag-uusapan ang kanyang mga abogado. Ang mukha nito ay pula sa galit. Ngunit may isang bagay na nagbago. Ang kanyang kapangyarihan ay nagsisimula ng gumuho. Ilang araw ang lumipas, dumating ang desisyon ng korte. Ang pondo para sa operasyon ni Gabriel ay inilabas, at ang kustodiya ay pansamantalang ibinigay kay Marga. Hindi pa tapos ang laban, marami pang pagdinig, marami pang dokumento, marami pang pagsubok. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman ni Andrea ang isang bagay na parang tagumpay. Nakatayo siya sa labas ng ospital, kasama si Marga, habang pinapanood ang mga doktor na inihahanda si Gabriel para sa kanyang operasyon. Ang maliit na bata ay nakangiti, hindi alam ang bigat ng laban na nangyari para sa kanya. Kaya niya ito, sabi ni Marga, ang boses ay puno ng pag-asa. Tumingin si Andrea sa bata at sa kanyang puso, naramdaman niya ang isang bagay na matagal niyang hindi naramdaman, isang malalim, tahimik na kapayapaan.
Oo, bulong niya. Kaya niya. Ngunit sa kanyang isip, alam niyang hindi pa tapos ang laban. Alam niyang si Doña Azon ay hindi basta-basta susuko. Ngunit sa sandaling iyon, habang pinapanood niya ang ngiti ni Gabriel, pinili niyang maniwala na may pag-asa pa. At iyon ay sapat na. Ang umaga sa ospital ay tahimik, ngunit puno ng kaba. Nakaupo si Andrea sa labas ng operating room. Ang mga kamay ay magkasalikop sa kanyang kandungan. Ilang oras na ang nakalipas nang dalhin si Gabriel sa loob. Ang maliit na puso niya ay nasa kamay ng mga siruhano. At walang magawa si Andrea kundi ang maghintay. Sa tabi niya, nakaupo si Marga. Hindi sila nag-uusap, ngunit ang presensya ng isa't isa ay sapat na upang maging sandigan. Minsan, ang katahimikan ay may sariling paraan ng pag-aliw. Lumabas ang isang nurse at tumingin sa kanila. Nasa recovery room na si Gabriel. Matagumpay ang operasyon. Para bang may mabigat na bato na naalis sa dibdib ni Andrea. Napapikit siya, hinihigop ang balita. Sa tabi niya, narinig niyang humikbi si Marga. Mga luha ng ginhawa, ng takot na sa wakas ay natapos na. Pwede ba naming makita siya? Tanong ni Andrea. Ang boses ay paos. Sundan ninyo ako. Nang pumasok sila sa recovery room, nakita nila si Gabriel na nakahiga. Ang maliit na katawan ay puno ng mga tubo at monitor. Ngunit siya ay humihinga. Ang dibdib niya ay tumataas at bumababa sa regular na ritmo. Ang pinakamahalaga, siya ay buhay. Lumapit si Andrea sa kama at inayos ang kumot na natatakpan sa bata. Hindi niya napigilang ngumiti, isang ngiting puno ng pagod, ngunit may halong tagumpay. Kaya mo nga, Gabriel, bulong niya. Gusto kong manatili rito, sabi ni Marga. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal sa anak. Sandali lang, magpahinga ka muna, Marga. Ako ang bahala sa kanya, sabi ni Andrea. Ang boses ay malambot. Kailangan mo ring kumain. Tumango si Marga, ngunit hindi agad umalis. Tiningnan niya si Andrea nang may pasasalamat. Salamat, Andrea. Hindi ko alam kung paano ko maipapaliwanag kung gaano ako nagpapasalamat. Hindi mo kailangang magpasalamat. Sapat na naligtas si Gabriel. Nang umalis si Marga, umupo si Andrea sa tabi ng kama ni Gabriel. Hawak niya ang maliit na kamay ng bata. Maingat na, parang may hawak na baso na puno ng tubig. Pinanood niya ang pagtaas-baba ng dibdib nito. Ang bawat paghinga ay isang himala. Sa mga oras na yon, habang siya ay nagbabantay, naalala niya ang lahat. Ang mga gabing hindi siya makatulog. Ang mga pagsubok na kanyang hinarap. Ang mga kasinungalingan na kanyang natuklasan. Lahat ng iyon ay humantong sa sandaling ito. Isang batang nakangiti sa kanyang pagtulog, ligtas at buhay. Nang magising si Gabriel, ang mga mata nito ay naghahanap. Ngumiti ito nang makita si Andrea. Tita Andrea? Oo, ako si Tita Andrea. Kumusta ang pakiramdam mo? Masarap matulog, sabi ng bata, ang boses ay mahina, ngunit may halong tuwa. Nanaginip ako ng mga paru-paro. Napangiti si Andrea. Talaga? Ano ang ginagawa ng mga paru-paro? Sumasayaw sila. At sinasabi nila sa akin na magiging okay ako. Tumawa si Andrea, isang tawa na nagmula sa puso. Tama sila, magiging okay ka. Ilang araw ang lumipas. Nang payagan na si Gabriel na makalabas ng ospital, si Andrea ang sumundo sa kanya. Nakatayo si Marga sa tabi, hawak ang kamay ng anak. Ang bata ay masigla, ang mga mata ay kumikislap sa tuwa. Tita Andrea, pwede ba akong lumabas at maglaro? Kapag malakas ka na, Gabriel, sandali lang at makakapaglaro ka na. Pangako? Pangako. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting bumalik sa normal ang buhay. Ngunit para kay Andrea, ang normal ay may bagong kahulugan. Hindi na siya ang babaeng natatakot sa anino ng pamilya Valderrama. Siya na ang babaeng pumili ng kanyang sariling landas. Isang hapon, habang siya ay naglalakad sa labas ng ospital, nakita niya si Enrico. Nakatayo ito sa tabi ng sasakyan. Ang mga kamay ay nasa bulsa. Mukhang pagod, ngunit may kakaibang kapayapaan sa kanyang mga mata. Andrea, sabi niya, ang boses ay mahinahon. Pwede ba kitang makausap? Tumango si Andrea. Umupo sila sa isang bench sa tapat ng ospital. Ang mga dahon ay nalalagas mula sa mga puno. Gusto kong malaman mo na iniwan ko na ang aking ina, sabi ni Enrico. Ang mga mata ay nakatitig sa malayo. Hindi ko na kayang mabuhay sa ilalim ng kanyang mga kasinungalingan.
Kailangan kong harapin ang mga pagkakamali ko. Tiningnan siya ni Andrea, pinagmamasdan ang pagbabago sa kanyang mukha. Hindi na ito ang Enrico na nakilala niya, ang lalaking laging may dinadalang bigat. Ang lalaking natatakot sa sariling anino. Ngayon, may determinasyon sa kanyang mga mata. Mahirap, patuloy ni Enrico. Ang magsimula muli, ang harapin ang katotohanan na ako ay naging duwag sa loob ng maraming taon. Ngunit kailangan kong gawin ito para kay Gabriel, para sa akin. At para sa iyong sarili, dagdag ni Andrea, ang boses ay malambot. O, para sa akin. Ngumiti si Enrico, isang ngiting puno ng pagsisisi, ngunit may halong pag-asa. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula, ngunit alam kong hindi ko na kayang mabuhay ng ganito. Hindi madali ang magbago, sabi ni Andrea, ngunit hindi ito imposible. Tumango si Enrico. Salamat, Andrea. Hindi lamang sa lahat ng ginawa mo para kay Gabriel, kundi sa pagpapakita sa akin na may ibang paraan, na may pag-asa pa. Hindi sumagot si Andrea. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ngunit sa kanyang puso, naramdaman niya ang isang bagay na malapit sa kapayapaan. Hindi na siya galit, hindi na siya nasasaktan. Naiwan na niya ang lahat ng iyon. Ilang linggo ang lumipas. Si Marga ay nagsimula ng mag-aral upang maging caregiver. Tuwing may pagkakataon, nakikita siya ni Andrea sa ospital. Nag-aaral ng mabuti. Ang mga mata ay puno ng determinasyon. Isang araw, magiging caregiver ako, sabi ni Marga. Ang boses ay puno ng pangarap. Gusto kong alagaan ang mga bata, tulad ng pag-aalaga mo kay Gabriel. Magaling kang magiging caregiver, Marga. May puso ka para dito. Tumawa si Marga. Salamat, Andrea. Alam mo, noong una, natatakot ako sa'yo. Iniisip ko na galit ka sa akin. Ngunit sa halip, naging kaibigan kita. Hindi kita kaaway, Marga. Hindi tayo ang nagpili ng sitwasyon natin. Ngunit pinili natin kung paano tayo tutugon dito. At pinili nating maging magkaibigan, sabi ni Marga. Ang mga mata ay may halong luha. Salamat. Samantala, sa Taal, isang bagong kabanata ang naghihintay kay Andrea. Sa tulong ng kanyang ama, si Mang Cesar, nagbukas siya ng maliit na klinika para sa mga batang may sakit sa puso. Hindi ito enggrande, ngunit puno ito ng pag-asa. Ang mga dingding ay pininturahan ng matingkad na kulay. Ang mga laruan ay nakalatag sa sulok. At ang mga upuan ay sapat para sa mga naghihintay na pasyente. Anak, maganda ang klinika mo, sabi ni Mang Cesar. Ang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Hindi ko akalain na makikita ko ang araw na ito. Hindi ko rin akalain, Tay, sagot ni Andrea. Ang boses ay puno ng emosyon. Ngunit narito tayo, at handa akong maglingkod. Sa unang araw ng klinika, dumating ang mga pasyente, mga batang may iba't ibang karamdaman. Mga ina na puno ng pag-asa, mga ama na may dalang takot. Si Andrea ay nakinig, nagpatingin, nag-alaga. Ang bawat ngiti ng bata ay isang tagumpay. Ang bawat salamat ay isang paalala kung bakit niya ito ginagawa. Isang hapon, habang siya ay nag-aayos ng mga gamot, may dumating na sulat. Ang sobre ay payak, walang selyo, ngunit ang sulat kamay ay pamilyar. Binuksan niya ito ng marahan. Mahal kong Andrea, simula ng liham. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang liham na ito, ngunit nais kong malaman mo na, sa kabila ng lahat, ang pagmamahal ko sa iyo ay totoo, kahit huli na para patunayan. Nais kong humingi ng tawad sa lahat ng sakit na naidulot ko. Nais kong malaman mo na hindi kita nakalimutan. Ngunit higit sa lahat, nais kong malaman mo na natutuwa ako para sa iyo. Naway maging maligaya ka sa iyong bagong buhay. Naway patuloy kang magningning, tulad ng liwanag na dala mo sa bawat taong iyong nadadaanan. Tumigil si Andrea, hinihigop ang bawat salita. Ang mga mata niya ay may bahid ng luha, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pagpapalaya. Itinago niya ang liham sa kahon ng kanyang ina, kasama ng mga alaala ng babaeng nagturo sa kanya na ang pag-ibig ay hindi pagmamay-ari. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ngunit sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi siya natatakot. Sa kahon ng kanyang ina, kasama ng liham ni Enrico, nakalapag ang susi ng maliit na klinika sa Taal. Ang susi ng bagong buhay na hindi na niya kailangang hingin sa sinuman. Hindi mo ba napapansin, kapag tumigil ka ng maghintay ng permiso para maging masaya,
Saka palang darating ang tunay na kapayapaan. Hindi iyon galing sa pagpapatawad sa mga nagkasala sa iyo, kundi sa pagtanggap na hindi mo kailangang dalhin ang bigat ng kanilang pagkakamali. Alam kong marami sa atin ang magtatanong, kung natanggap na ni Andrea ang liham na iyon, bakit hindi na lang sila nagkabalikan ni Enrico? Totoo namang nagbago na siya, iniwan ang ina, sinimulan ang lahat mula sa wala, at sinubukang maging mabuting ama kay Gabriel. Pero ang pagbabago ba ng isang tao ay sapat na dahilan para burahin ang lahat ng naging ebidensya ng kanyang pananahimik? Sa isang banda, may utang na loob tayo sa mga taong handang magbago. Sa kabilang banda, ang dignidad naman ni Andrea ang nagsalita. Hindi lahat ng pag-ibig ay kailangang balikan. Minsan, ang totoong pagmamahal sa sarili ay ang pagpiling huwag nang bumalik sa lugar na minsan kang nasaktan. Kaya heto siya, nasa Taal, kasama ang ama, pinagmamasdan ang mga batang pasyenteng sumisigla sa kanyang klinika. Hindi na siya takot, hindi na siya nagtatago. Kung nagustuhan mo ang kwento ni Andrea, paki-like at i-share sa mga kaibigan mong mahilig sa dramang pampamilya. At sabihin mo sa akin sa comments, sa palagay mo, naging tama ba ang desisyon ni Andrea? O may pagkakataon pa bang dapat silang mag-umpisa muli ni Enrico? Hanggang sa susunod na kwento, ingat lagi sa inyong tahanan. Ang kwentong ito ay katang-isip lamang. Ngunit ang mensahe ng pagpapahalaga sa sarili ay totoo sa bawat isa sa atin.